Logan's POV. That shit? Just wait for me and I will definitely give you what you deserve. I swallowed the wine and stood up in my swivel chair. Is it trying to exhaust my patience? I clenched my fist in anger. I forgot to text her this past few days because I'm really busy, and besides, it's not my priority to text or call her. Mr. Navarro, Miss Lazaro is waiting for you. She's always on my side even though I don't want to. I really need to go back to the Philippines. Logan, ang tagal mo. Kanina pa ako naghihintay. You don't have to wait for me, Gemma. Gemma Lazaro is the CEO of LG Royalties and I have nothing to do with it because I only followed what my dad wants. And why? I'm your future wife, so we must be closer to each other. Future wife? In her dreams. I'll be home tomorrow. Tell our investors that I have an urgent meeting to deal with. It's really important. What am I thinking? Shit, Logan, are you insane? You want to go back just because you found out that your secretary is with someone else. I need to calm down. What? No. Yes, I'll go home whether you like it or not. You know me, Gemma. No one can oppose my decision. I left her alone and she looked so pathetic. There is something wrong with me and I need to find out what is it. I pull the drawer in my table and I get my wine. I can't remove it in my mind. Why am I overreacting like this? And I look like a shit now. I think so. Hello, Cooper. Prepare my private plane. Yes, sir. Catherine's POV. Sobrang sakit ng ulo ko. Teka, anong oras na ba? Diyos ko, 2 PM na pala. Napasarap ata yung tulog ko eh. Sabi ko pa naman di ako masyadong nalasing kagabi. Wala naman siguro akong ginawang kalokohan, no? Inayos ko na yung higaan at nag-toothbrush muna ako bago lumabas. Oy, Cathy, kumain ka na. Si Gianna bulagta pa rin, ani Ava. Sa pagkakatanda ko siyang pinakalasing kagabi at si Travis ang pinakamatino. Speaking of him, nasan kayang hinayupak na yon? Si Travis? Tanong ko. Nandun sa beach. Ewan ko ba doon, tirik na tirik yung araw, hindi pa nag-sunblock. Ano ka ba? Lalaki naman yun eh. Kaya wapakils yun kahit mangitim siya. Makakain na nga lang at gutom na talaga ako. Maya-maya pa ay nakatapos na rin akong kumain at nanghingi ako kay Ava ng gamot. Tara sa beach. Aya ko kay bakla. Go ahead, girl. Inintay ko pa si Gianna. Okay. Masunda na lang si Travis. Huy, Travis. Tawag ko sa kanya. Nakaupo lang siya dito. Kala mo naman naliligo. Nandito ka pala. Ikaw ba na naghatid sa akin sa kwarto kagabi? Natawa naman siyang bigla. Hala, baka may ginawa akong kalokohan, ha? Yup. Don't worry. Wala akong ginawang masama sa'yo. Alam ko namang walang gagawing masama sa akin tong lalaki na to. Sa bait ba naman niya eh, bakit ko siya pag-iisipan na masama? Gaga, alam ko naman yun. Bakit parang tahimik lang siya? Kagabi pa siya. Dude, may problema ka ba? Nag-aalala lang tanong ko sa kanya. Siyempre, concern ako sa kaibigan ko. Wala no, gusto ko lang maramdaman yung hangin. Anong hangin? Eh wala namang hangin eh. Lakas din ang amats mo eh no? Ano yan, hangover? Maski siya natawa sa sinabi ko. Eh kasi naman, gusto raw maramdaman yung hangin. Eh ni kapirasong hangin nga wala. Daig pa nitong hay eh. Cathy, bakit? Sumeryoso bigla ang mukha niya na medyo kinakaba ko. May tanong ako tungkol sa boss mo. Ano naman kaya yun? Sige, ano yun? May gusto ba siya sa'yo? Ewan ko ba't bigla ako naguluhan at natigilan sa tanong ni Travis. May gusto? Sobrang labo naman nun. Ano yon? Langit at lupa lang, ganon? Siyempre wala. Ano ka ba naman? Sana nga. Pangiti niyang sabi. Problema kaya ng isang to? Mukhang malaki eh. Alam mo, Travis, malabong magkagusto siya sa akin at malabo ring magustuhan ko siya. Malabo nga ba? Nakita ko para nagdiwanag ang mukha ni Travis dahil sa narinig niya. Mabuti kong ganon. Halika, swimming tayo? O tapos ngayon biglang naging hyper. Minsan talaga di ko matansya ang ugali ng kaibigan ko. Kaya nahahawa ko eh. Di ko na rin maintindihan ang sarili ko. Hoy, sali kami. Biglang dating nung dalawa. Tumingin naman ako kay Gianna at binigyan niya ako ng thumbs up na sagot. Sana nga umokay na talaga siya. Halos 2 hours yata kaming nakababad bago umahon. Kung ano-ano pang ginagawa namin eh, ang saya. Nakalimutan ko kahit papaano yung problema ko at yung trabaho ko. Sana ganito na lang palagi. Walang ibang iniisip, kaso hindi eh.
Ilang araw pa haharapin ko na naman ang responsibilidad ko sa kumpanya ng Logan na yon. Ayokong isipin siya Hindi ko nga siya naiisip. Tsaka, bakit ko naman siya maiisip, di ba? Kinabukasan, pinasyal kami ni Travis sa mga magagandang spots dito sa Batangas. Ang ganda pala dito. Babalik nga ako dito sa susunod. Tapos, ang sasarap pa ng pagkain. Kukunin ko sana yung phone ko sa bag kasi hindi ko na namalayang galawin pagkagising ko ng isang araw. Guys, nakita niyo ba phone ko? Tanong ko sa kanilang tatlo. Wala kasi sa bag ko Hindi baka na-misplace mo lang. Siguro nga, baka naiwan ko lang doon sa rest house. Sayang, di ko tuloy mapipicturean tong magagandang moment. Tag niyo na lang ako ha? Paalala ko doon sa dalawa. Halos 9 p.m. na kami nakabalik dito sa rest house. Agad kong hinanap yung cellphone ko sa kwarto pero wala. Nasaan kaya yun? Tinignan ko sa CR pero wala din. Nagpatulong ko sa paghanap doon sa dalawa kaso wala talaga. Tanong mo kay Travis, baka nakita na niya. Ana Gianna. Maya-maya pa bumalik na si Travis galing sa labas. Travis, napansin mo ba yung phone ko? Oo. I forgot to tell you na nakita ko na dito sa sala kanina. Oh, ang daming text at missed calls. Ha? Kanino naman kaya galing? Wala naman akong ina-expect na magte-text sa akin Sa boss mo? Walang ganang sabi ni Travis. Pagtingin ko sa phone, OMG, 26 missed calls at 22 unread messages. Where the shit are you? Why you're not answering? Answer your phone, Catherine. Pauwi na ako dyan sa Pinas. Hindi ko na tinangkapang basahin yung iba pang text niya. Pero isa lang ang nakapukaw sa akin. Pauwi na raw siya? Bakit? Hindi naman siguro dahil sa akin, no? Kasi kung dahil sa akin lagot na talaga ako. OMG ka girl, daig pa niyang nagwawalang boylet. Pangaasar ni Ava. Bumilis ang kabog ng dibdib ko dahil sa kaba na baka masasante na talaga ako ng tuluyan. Wag naman po sana. Yari ako, Ava. Why naman? Wala naman siya. At bakasyon grande mo rin naman kaya anong problema dun? Ewan ko. Oo, ewan ko talaga kasi hindi ko alam kung bakit galit siya kaagad. Hindi kaya may problema sa kumpanya niya? Kaya uuwi siya agad at tinahanap niya ako. Kung bumalik na kaya ako na Maynila, ano ba yan? Gusto ko pa sana magstay Hindi ko tuloy alam kung re-replyan ko siya o kahit i-call back ko man lang. Natatakot ako, Sizzy. Guys, mukhang kailangan ko nang bumalik ng Manila. Sa Sunday na para sabay-sabay na tayo. Travis, baka kasi marakalagot ako kay Sir Logan Pumunta na ako ng kwarto. Inayos ang gamit ko. Pambihira naman talaga yung lalaking yun. Ipinapahinga ko pa yung sarili ko bigla-biglang uuwi. Matapos siyang walang text o tawag, maski isa bigla na lang siyang gaganon ng walang dahilan. Tapos saka ako raratratin. Hay nako, pasalamat ka talaga at may atraso ko sa'yo. Girl, buksan mo tong pinto, now na. Sandali Ava, makakatok ka naman dyan wagas. This can't wait na kasi kaya open the door na. Ano ba tong si Ava? Medyo nag-emote pa ako panira na kagad ng moment. Buti na lang saktong tapos ko nang ayusin ang mga damit ko. May paalwas-alwas pa kasi sa pag-ibabalik din naman pala. Shit, Cathy. Ano ba yon ha? Ba't di ka mapakali dyan? Yung mukha ni Ava hindi maintindihan. Para bang may gusto siyang sabihin na ewan? Yung boses mo. Hindi niya na tinapos yung sinabi niya at tinila niya na ako sa sala. Nandito yung boss mo. Nanlaki ang mata ko sa nakita ko. Logan? Pero paano mo? I can find you, Catherine. Even you are in the deepest part of the earth. Kalmado niyang pagkakasabi. Nakadikwatro pa siya habang nakatingin at nakangiti sa akin. Para niya kaya nalaman na nandito ko. Let's go! Aya ni Logan at bigla na siyang tumayo sa kinaupuan niya. Lalabas na sana ako nang biglang hawakan ni Travis ang braso ko para pigilan. Travis, let her go! Seryosong sabi ni Sir Logan kay Travis. Pero hindi natinag si Travis pagkos lalo niyang hinawakan ang braso ko. Napatingin naman ako sa dalawa kong kaibigan at ang itsura ng mga mukha nila. Mga nakangiting malapad na akala mo nanonood ng K-drama. She will stay here. Ano ba tong ginagawa mo, Travis? Inalis ko yung pagkakahawak ni Travis sa braso ko pero hinawakan niya lang ito ulit. She is going with me. No, she's not. Talagang hindi ka magpapaawat ha? Travis, mauna na kami ni Sir Logan. May trabaho pa kami nga asikasuhin Pasensya na.
paalam ko sa kanya. Para kasing mag-aaway na sila base sa tingin nila sa isa't isa. You know what? You are acting like her boyfriend. Ano? Who are you? You're just a friend, right? Then don't act like you're the boyfriend too. I will just remind you, I am her boss, so she will do whatever I want. Di na nakasagot pa si Travis. Hinila na ako ni Logan palabas ng rest house. Sir, wala ka man lang pasabing babalik ka na? I called you, but he is the one who answered it. Tumawag siya? Kailan? Agad kong chinek yung call log ko at nakita ko meron nga. Bakit hindi sinabi ni Travis sa akin? He did not told you, right? Why are you with him? Nagkaiyaan lang kasi sa rest house na Travis. Why didn't you tell me? Bakit ko naman sasabihin? Siya nga eh. Bakit ikaw? Wala ka ba ng text mula nang dumating ka doon? Totoo naman eh. Bahala na kung magalit siya sa sinabi ko. And why would I, lady? You are just my secretary. Always remember that. Parang kung anong naramdaman ko sa dibdib ko dahil sa narinig ko sa kanya. Oo nga naman, sekretary lang ako. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, tatandaan ko yon. Hindi na ako nakaimik ng dahil parang di kayang bumuka ng bibig ko. Di na rin kumibo pa si Sir Logan. Tahimik lang kami buong biyahe hanggang sa hindi ko na malayan nakaidlip na pala ako. Wake up, sleepyhead. We're here. Agad ako napabalikwas sa pagising niya sa akin. Nandito na pala agad kami. Welcome back to reality, Catherine. Kung saan makakasalamuha mo na naman ang mga high class na tao. Teka, bakit nandito kami sa kumpanya niya? Anong oras na? 11:11 na mahigit pero balak pa niyang magtrabaho? Sobrang workaholic naman yata niya ngayon. Sir, anong oras na po ah? Tsaka wala ng tao dito? Huwag niyo pong sabing magtatrabaho pa rin kayo. Alas ko sa kanya. Nakakatakot. Baka mamaya may mumu dito eh. May mga tao naman pero konti lang at mga sikyoyo yon. Where did you get your shit mind? Of course we're not going to work. Sobra naman to lalaking to. Lagi na lang akong shit. Ano naman gagawin namin dito? Sumunod ako sa kanya na maglakad na siya at sumakay sa elevator. Pinindot niya yung button sa 58th floor. It means sa opisina niya. Baka may kukunin lang siya o papakita sa akin. Pagdating namin sa 58th floor, pumunta siya sa ibang kwarto. May ibang rooms na pala dito. Ano naman kayang nasa loob nito? Di ako sumunod sa kanya. Syempre, private yun eh. Get inside. Utos niya. Sumunod naman kaagad ako. At pagpasok ko nakita kong parang isang malit na sala. Tapos may 2 kwarto. Biruin mo, kasya pa to sa floor ni Sir Logan. Huwag niyang sabihin, dito tayo matutulog. Ha? Ayoko nga. Hindi naman sa choosy ako pero mahirap na, no? Sir, uuwi na lang po ako. Hindi ko ata kakayaning matulog dito kasama siya. Boss ko siya, di ba? Kaya dapat hindi ganito. No, we have our own rooms. You should have nothing to worry about. Oo nga pala. 2 nga pala ang kwarto dito. May magagawa pa ba ako? Syempre wala. Sige po, Sir Logan. Pasok na po ako sa kwarto ko. Pagkasabi ko nun dumiretso na agad ako sa kwarto para makapagpahinga. Ang ganda dito sa kwarto. Kadalasan yung mga natutulugan kong kwarto ang gaganda. Oo nga pala. Paano ko makakapagbihis kung wala akong damit na pamalit? So, magtatrabaho ko bukas nang hindi naliligo? Hindi ko yata kaya yun na. Tinignan ko yung closet dahil nagbabaka sakali ako na may damit. At hindi nga ako nagkamali. Ang gaganda. Parang sukat na sukat sa akin to ah. Pero paano siya nagkaroon ng damit na pang babae? Siguro dahil may mga dinadala na siyang babae dito. Makakatulog na nga at panigurado. Pagod na naman bukas. Catherine, will you please check this one? Sabay abot sa akin ni Sir Logan ng folder. Ano naman kayang gustong ipacheck nito? Kitang busy akong paglalaro ng Temple Run eh. Wala namang mali, sir. Okay, bring this folder to Daisy and tell her to give it to Mr. Mendoza. Bakit pa hindi nilang akong magbigay? Walang masama kung magkita ulit kami. Di ko na siya tinanong at pumunta na ako sa floor kung nasan si Daisy. Panigurado, tatarayan na naman ako noon. Pagpunta ko sa floor na yon, nginitian ako ng iba, pero yung iba diretso lang sa pagtatrabaho. Excuse me, is Miss Daisy here? Tanong ko dun sa isang cute na babae. Cute naman kasi talaga. I'm here. Why? Pinapatawag ba ako ni Sir Logan? As usual, mataring na tanong niya. Hindi kita tatarayan ngayon. Ayokong magmukhang lalong masama sa paningin ng mga kasama natin dito.
Masama nang antayin nila sa akin eh. Tas pasasamain ko pa? Ah, hindi po. Pinapasabi lang na ibigay niyo daw po ito kay Mr. Mendoza. What? Eh, you're the secretary. Bakit hindi ikaw? Hindi ko rin po alam eh. Basta't ang sabi niya, iutos ko raw po sa inyo. Pwes, inuutusan kita na ikaw ang magbigay. Tumaas pa ang isang kilay niya. Kulang na lang umabot sa bunbunan eh. Pinapagalitan ako ni Sir Logan kapag nalaman niya na ako ang nag-abot nito. Pero ma'am, bigla na lang siyang lumabas at nag-walk out. Paano yun ngayon? Yung ibang empleyado simpleng napapatawa. O sige, pagtawanan niyo ako. Wala na ako nagawa kundi pumunta sa 47th floor para ibigay to kay Sir Matthew. Bahala na. Sasabihin ko na lang na ayaw ni Daisy. Bahala siyang masasante, pati ako. Good morning, Mr. Mendoza. Bati ko sa kanya. Napatingala naman agad siya pagkarinig niya at ngumiti. Oh, it's really nice to see you again, Catherine. Please, sit down. Naku, hindi na po. Pinapabot lang po ni Mr. Navarro sa inyo. Mauna na rin po ako. Wait, are you free tonight? Ano, aayain niya ako makipag-date? Wala akong time sa ganyan. Nginitian ko na lang siya at saka lumabas sa office niya. Nakita ko na naman yung 3 clown. Saan naman kaya ang event itong 3 to? Mukhang kasali sa circus eh. Pagbalik ko sa opisina ni Sir Logan, natatnan kong walang tao. Nasaan kaya yun? Eh bakit ko nga ba gustong alamin? Eh sekretary lang naman ako. Umupo na lang ako at itinuloy ang paglalaro. Pero napatigil ako nang bigla siyang pumasok kasunod si Daisy. Daisy? Nakita kong inirapan niya ako nung napadpad yung tingin na sa akin. I saw what you did to Miss Flores. Masyadong baritono ang boses ni Sir Logan. Nakakapanginig ng laman. Alin, sir? Alin nga ba? Don't pretend like an innocent child. Your acting was not truly convincing. Halata sa mukha ni Sir Logan ang galit at halata sa mukha ni Daisy ang pagkanerbiyos. Kunwari may binabasa ako dito sa schedule ni Sir, pero ang totoo, nakikinig ako. I told you to bring the folder to Mr. Mendoza, right? Yes po, sir. Nanginginig na sagot ni Daisy. Parang naramdaman naman ako ng awa para sa kanya. Did you do it? Patay. Paano niya nalaman to? Ang bilis ng chismis. Yes sir, pero nagpresenta si Catherine na siya na lang po. Ano daw? Ako nagpresenta? Sinungaling tong babaeng to ah. Pati ako idadawit pa. Iinutusan niya nga ako. What a grotesque liar. And for that, you're fired. Di agad nakasagot sa Daisy at di siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Maski ako'y nabigla sa sinabi ni Sir Logan. What are you still doing here? I said get out. Umiiyak na lumabas si Daisy sa opisina. Pity for her. And you? Sabay tingin niya sa akin. Diyos ko, si Santi na rin ba ako? Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Bakit po? Get our lunch. Nandito ako ngayon sa isang lunch meeting kasama ni Sir Logan. Ewan ko ba't sinama pa ako. Kamit niya yung CEO at COO ng LG Royalties. Hindi naman kaya ako ma-OP nito. Sino naman kaya yung mga yun? Paniguradong matataas na tao talaga. Ewan ko ba dito kay Sir Logan eh. Ako pa naisipang isama. Di ko maintindihan yung pakiramdam ko. Parang may mali. Siguro dahil sa mga nakakasama namin. Hey, don't feel shy, okay? Tumango ako. Maya-maya ay pumasok ang isang babae at isang lalaki. Papalapit sila dito sa pwesto namin. Di ako pwede magkamali. Si Ma'am Gemma yon. Ibig sabihin,